total naging package ko is 100,000. Tapos, kapag nag-decide ka na right away, o nung araw din na yon, another discount ka ng 5,000. So, overall, ang binayaran lang namin ay 95,000. Pero, ganito yon. May mga mode of payment. Pwede kayong mamili. Pwede ninyong installment kung kayo ay may credit card. Kasi, halimbawa, yung credit card, pwede siyang payable ng 12 months. Wala naman additional interest. So, yun lang. Pwede mo siyang credit card. Pwede mag-debit card. Pwede rin mag-cash. So, may mga options. Eto na nga. After ng payment, kailangan kasi magbayad ka muna. Tapos doon na rin sa reception ginagawa yung payment. Walang literal na cashier. Hindi kailangan na cashier. So, ito na nga. After ng payment, saka ka naman ngayon tatawagin para sa tatawagin ka na doon sa operating room nila. So, okay. Pagdating doon, naghintay pa ako ng ilang minuto doon bago ako natawag. Pero may pinatak ulit sa akin. Alam ko bago pa nga yung payment may pinatak eh. Bago yung parang binabalik na nila sa dati. Parang 2 times pa ako napatakan. 2 times pa ako napatakan nung pang-reverse nung paningin ko para hindi na siya maging blurred, para makakita na ako. Kasi nakakakita naman ako sa malapitan kapag normal kasi nearsighted ako. So, yun. Mag-e-effect yung pang-reverse na yon after 1 hour. So, hinintay ko muna na bumalik yung normal na paningin ko bago ako natawag doon sa surgery room. So, pagdating sa surgery room, required kang magsuot ng lab gown tapos ng hairnet. So, ready naman na, nandun na lang din naman. Tatanggalin mo ang shoes mo. Meron sila doon naka-ready na mga crocs. Natutuwa pa nga ako kasi yung crocs na nakita ko doon, yung crocs din na nakaano doon sa crocs mismo. Yun yung mga crocs nila doon. Eto na nga, naka-set up na ako. Hindi pwedeng nakalabas ang buhok, kailangan nakapasok. Tapos, okay lang kahit may accessories, walang problema. Pwede mong suotin. Walang kaso yan. Ngayon, kailangan mo mag-wash ng face. Kasi hindi mo pwedeng, after ng surgery, hindi mo pwedeng basain ang mukha mo. Hindi mo pwedeng hilamusan ang mukha mo. So, doon pa lang, bago ang surgery, kailangan mo nang linisin yung mukha mo. So, ang sabon nila doon, Cetaphil liquid. Ayan, para may idea na kayo. Cetaphil liquid, tapos, 2 times kong winash yung face ko. Talagang nilinis kong mabuti, especially sa eye area. Hindi na nila sinabi yon, basta sinabi lang nila mag-wash, pero ako, ang iniisip ko na lang, kailangan malinis na malinis yung sa part ng mata ko, kasi ito yung pinakamaselan. So yun, so nung nilinis ko yung mata ko, nilinis ko na yung face ko, 2 times ko nilinis, nandun na rin, meron na din dun tissue na pang dry ng face mo. So kapag kapag malinis na yung mata mo, punta ka dun sa waiting area. Doon sa waiting area, meron dun TV na naka-play lang na mga do's and don'ts, at saka after surgery, during and after surgery yun, tinuturo doon, naka-play na lang yon. Tapos bibigyan ka na ngayon ng kit. Nandun na yung kit. Ayan, may kit. Ito yung kit. Ayan. Yung sa loob ng kit, mapapanood mo na doon sa naka-play na video na kung para saan, kung ano yung purpose, tas kung paano gagamitin. So, nandun na yon. Yung isa kong kasama, nakita ko, nagbe-video siya, para siguro sure siya, di niya makalimutan. Ako, dahil nalalabo yung paningin ko that time, so, nakagano na lang ako na nakaupo. Hinihintay ko na lang tawagin ako. Ngayon, bago ka tawagin, pupuntahan ka na muna ng isang doktor. Actually, assistant pala yun ng doktor nung time na nakapasok na ako sa operating room. I-check yung mata mo ng lights. May parang pina-flashlight yung mata mo. So, ilang beses ako ginanon. Tapos yun, naghintay na lang ako na tawagin. So, actually 1 hour ako sa loob ng waiting room bago ako natawag. So, siguro part yun
preparation yun. Tapos, nung tinawag na ako, ayun, ginawa na ang unang procedure na ginawa sa akin is, nilagyan ako yung tissue, yung pampakapal ng tissue, yun muna. Kasi para siyang may dinidikit na plastic, kumbaga sa cellphone, yung tempered glass na plastic parang may ilalagay dun muna sa mata mo, tapos may parang iaangat, tapos lilinis-linisan, ganun. Mabilis lang ang procedure, sobrang bilis ng procedure, pero ang nakakaano doon, yung sa pampakapal ng tissue ko, yun yung medyo nahapdian ako, kasi nung inilalagay yung parang machine sa mata ko, medyo dinidiin, na to the point na papataas yung paa ko, kasi medyo talaga nasasaktan ako, pero tolerable naman, kayang-kaya, tsaka yung hapdi na mararamdaman nyo, kayang-kaya. Pero nung natapos na yon, okay na, nalagyan na nung parang sasabi kong tempered gano'n na tinatanggal. Tapos yung sa mismong LASIK na talaga, LASIK surgery na, pampalinaw ng mata, yun ang pinakamadali. At wala kang mararamdaman na sakit o hapde. Ang maaamoy nyo lang, parang may sinusunog na buhok. Na pag nakahiga ka doon, may red lights ka lang na sasabihin na doon ka lang titingin. Doon mo masasabi na ganito pala ang pakiramdam ng wala ka makikita, yung parang bulag ka, as in zero. Pero conscious ka. So alam mo yung nangyayari sa'yo. So dahil gano'n ang feel ko, nagtiwala na lang talaga ako, pero nagpe-pray ako na sana maging maayos at maging successful. Tapos yun, okay na. Natapos na, ang bilis lang, sobrang bilis lang. So yung mga test lang talaga ako natagalan, pero yung pinaka-proseso ng LASIK napakabilis. So after nun, papaupuin ka na muna saglit, tapos i-guide ka, may mga explanations na sasabihin sa'yo na, eto may experience mo, parang mabuhangin yung mata mo, tapos mahapde at pahapdi pa ng pahapdi. Yun yung sasabihin niya sa'yo. Sabi niya, habang tumatagal, 3 hours mong mararamdaman yung hapde sa mata mo. Tapos, sabi niya, pero i-rest mo lang at sundin mo lang yung proseso ng pagbatak ng mga gamot. Sabi niya ganon. Tapos, nandun pa rin ako sa pinaka-operating room nung pinaupo ako. Tapos, tinawag ako ulit, may final checking pass doc. Yung nag-opera mismo sa akin. Ano ka dun sa machine, both right and left ng mata mo, i-check nila ulit, titingnan nila, ayan, titingnan nila, tapos sasabihin na magaspang kapag kinurap yung mata para may buhangin, tapos blurred. So mga ilang araw ko pa daw mararamdaman na ganun yung paningin, pero ngayon pang second, hindi, wala pa actual 24 hours kasi parang anong oras ako, 4 PM ako talaga na 4 PM ako na surgery. Pero ngayon, pagkurap ko, halos wala na ako nararamdaman nung sinasabi ni Doc na parang mabuhangin. Pero ang pakiramdam ko ay may cloud pa din sa paningin ko. Actually, parang minsan kasi lumalabo din tong aking goggles Tapos, kinabukasan, in-advise ako na magpa-check up. Kasi may check up ng second day, tas may pang 1 week, tas may pa yung 1 month may ganun may ganung schedule. Dahil sarado ang Ortigas branch ng Sunday, kaya nandito kami ngayon sa BGC. Ngayon yung first day ng check up ko. Okay, after ng operation, eto na yon. Yung after ng operation, ano na siya, ang mararamdaman nyo, hindi ko mai-open ang parehas na mata ko sa sobrang hapde. At sa sobrang hapde, nakapikit na lang ako, pero iyak ako ng iyak. Hindi yung literal na umiiyak ako kasi masama ang loob ko o nasasaktan ako, kundi mahapde. At kusang papatak yung luha mo sa sobrang hapde. So, ganun yung pakiramdam. Pero tiniis ko yun. Ang ilang oras kong naramdaman yon, luha siya ng luha at mahapdi siya. Okay, ang advice na tissue, may mga tissue na matitigas. Ako ang ginamit ko na tissue, malambot lang, mas maganda facial tissue. At hindi ninyo idudukdok yung tissue, hindi yung iwa-wipe na ganon. Ika-crumpled nyo yung tissue ng ganito,
Tapos kapag ganyan na itsura, igaganyan lang ninyo. Bakit facial tissue? Kasi malambot at madaling ma-absorb yung liquid. So, importante yan. Tapos ganyan lang. Ganyan lang yung gagawin. Hindi niyo pwedeng diinan at hindi niyo rin madidiinan kasi medyo mahahapdian kayo. So, okay na yun. Sa first, may bibigay silang instruction kasama dun sa kit. Ito yun, basahin ko na lang para alam niyo. Kasama na to sa kit, makikita ninyo. Ayan siya. Dito ano to, sa eye drops to na ibibigay sa'yo sa first 24 hours kasi kailangan every 3 hours. So gumigising pa kami ni daddy na madaling araw para lang masunod namin yung oras. Pero pag sa second day na, 4 times a day na lang from ano na yung second to 7th day. So ganun na lang siya. Tapos every time na ipapatak yung gamot kasi 3 yung gamot. 3. Ito pakita ko na din. Kailangan may interval na ano, na 5 minutes bawat patak ng gamot. So kasama na to sa package na ibibigay. So ito, meron ako nito. Ito ay saan na ba? Makita. Ayan, parang acetate siya. Tapos ito moxifloxacin. Tapos lubricant. Ayan. Importante ang lubricant kasi kapag nalalagyan ako nito, nagiginawahan yung mata ko, parang nalilinis. Tapos parang walang sumasabit-sabit, parang walang buhangin. Ito yun. Ito, yung ito lang pangatlo na to, medyo mahirap siyang ilagay kasi pinipindot pa siya dito sa tikudan. Ayun. So dito na kasi kami sa BGC. Yung sa, di ba, nakarating kami hanggang mula Quezon City hanggang dito, kakakwento ko. Ayan. So, kailangan sundin yung procedure. Nasaan na yung papel? Di ko na alam kung saan ko nalapag yun. Kailangan sundin yung procedure kasi magiginahawahan kayo. Kasi nakaramdam ako ng ginahawa at nawala yung hapdi nung mata ko bandang madaling araw. So, malaking bagay yung gamot talaga. Tapos, yun nga. Ayun, yung mga gamot pala, basta nabanggit ko na kanina, no, ang interval ng bawat pagpatak, left and right, ay 5 minutes. So, moxifloxacin, prednisolone acetate. Yung sa prednisolone, kailangan isi-shake nyo munang mabuti. Tapos yung isa, Hylocare, ito yung artificial na tears. Ayan. Tapos, mayroong free goggles. Ito na, suot ko na. Kailangan mo tong isuot during and pagkagising ng umaga, tsaka yung sa day to day. So, hanggang 7 days. Yung iba dito, para total talagang protected, maabot pa ng 2 weeks. So, ako titingnan ko yung sa condition ng ng mata ko. Tapos, may eye shields. Kailangan mo maglagay ng eye shields pag matutulog ka na kasi para maiwasan mabangga yung mata, makamot yung mata, o basta matouch yung mata, bawal yun. Tapos, meron na din kasama naman yun na tape. So, okay na. Meron din mefenamic acid na kasama. Kasi kung makakaramdam ka ng pain, ito yun, papakita ko sa inyo. May 2 binigay na mefenamic at ininom ko yung isa. Ayan, kasi kahapon, sobrang hapdi talaga yung pakiramdam ng mata ko at parang hindi ko na kaya. Kaya sabi ko, iinumin ko na yung isa. So, ininom ko yung isa. Ayan, ito yung oral pain medication. As needed lang yon. So, ako, need ko kahapon, kaya uminom ako. So, isang beses lang ako uminom. So, that's it. Yun lahat ng proseso hanggang ngayon. Ngayon ay second day na namin at nandito nga kami sa BGC para sa check-up agad. So, tawanan pa nga kami doon kasi check-up agad. So, yes, check-up agad after ng operation. Guys, bawal matagtag ha. After, di-discuss naman yun doon na kung ano-ano yung mga bawal. Bawal kayo mag-exercise. Kung nag-gym kayo, stop muna mag-gym. Kung nagra-running kayo, exercise kayo, may mga sports activities kayo, bawal pa siya. Bawal siya ng mga 1 week. Pero baka i-extend pa kasi depende sa mararamdaman ninyo. Depende sa condition. No? May kakakain na kasi ako. Nag-drive-thru kami sa Jollibee. Ayan. Kakain muna ako. So, yun lang guys. Sana nag-guide kayo ng video natin. Kaya sa mga gustong luminaw ang mata, ito yon. Detailed tong sinabi ko sa inyo para guided talaga kayo kapag magpapalasik na kayo ng mata. Okay guys, sige, ang next vlog ko naman is dito na sa second day natin or yung sa aking check-up na naman. Dito na kami sa BGC, hinahanap na namin yung dyan, sa 31st kasi yun eh. Ito na yung 31st. Ayan, dito na yung 31st.
Ito, baka pwede dito. Oo, may kumakain pa nga, oh. Dito na ako habang nakapark. Oo, sige, try mo na lang din. Saan kaya ang pinaka-entrance? Magpa-park kami, kailangan namin mag-park. Malapit lang, guys. Oh, dito lang mismo sa BGC. Sa kabila yun. Ah, sa kabila. Yun. Buti meron na ditong parking. Pay parking. Pa-park lang kami. Tuwang-tuwa si Elise. Ang ganda na. Uy, may wallet ah. Dito na kami sa BGC. Papunta na kami dun sa Shinagawa. Shinagawa. Siguro pag inilawan to ng gabi, ang ganda. Tuwang-tuwa si Elise eh. Sabi niya, wow, ang ganda. Oh, may mga batang nag-ano. Ang cute oh. Ito din oh, mukhang maganda. Ay, di ah. Ang laki ng yoka nila oh. Oh, may ganun din akong halaman. Wow. Ay, parang bahagyang paakyat siya, di ko napansin. Andito na kami. Andito kami sa OR Central Tower. Ang galing naman, high-tech. Ayan dyan, oh, kailangan mo itap to. 21st. 21st din dun sa Ortigas eh. 21st din dito. Hindi ayaw hanap eh. Ay, hindi. Hindi mo paano pindutan eh. Doon pa rin. Doon pala sa akin. Ignorante. Wait lang. Sige nga, doon hindi nakita yung pindutan. Ito pala. Ay, ito na. Ayan, dito na. Hello, is it all good? Doon kami nakapark. Lapit lang pala. Taas. Tapos mataas. Baba na kami, tapos na yung eye check-up ko. Ikwento ko later kung ano yung ginawa sa akin, tapos kung ano yung explanation dun sa eyes ko. So, kanina nabanggit na sa akin, yung isa ko palang procedure ay tinatawag na thin flap ground. Oh, Japanese nga sila or Chinese, no? Tawag Kasi wala sa number 4. oo nga. Wala. Oo. Naka 13, wala. Nakita mo na? Tingnan, nasa yung bottom. Ayun, kaya di namin agad nakita. Yan pala yung pinipindot. Stick. Yan na. Yan, ganito ka-high-tech yung pag out. Dito. Ayun. Ay, ganda ng Christmas tree. Gusto mo, Kel? Yan, dahil dito kami sa Uptown Mall. Dahil nandito na rin naman kami sa BGC. Ayan. Ayun o, Adidas Samba. Oh, dadaan daw ko. Oh, dadaan daw kami. Daw. Ayan, since nandito na kami sa BGC, samantalahin na namin na makapag-family day kami. Kasama namin si Kulit at si Porky. Malagay. Ano sabi? Uptown Mall parking entrance. Tama Boss! na. Ay, Exit? Hindi ka, ba't nakalagay parking entrance? Baka dun yun. Ay, hindi. Delivery dun eh. Oh, delivery. Delivery nakalagay eh. Delivery and motorcycle eh. Tingin, ba't kaya ganun? Try. Dito na kami sa parking ng Uptown Mall. Hanap lang kami ng available slot. Kasi almost, mga red na. Hanap tayo ng parking. may nakita ko doon yung green. Ayun may green doon. Dalawa. Tatlo. Ayan. Sana paalis na si kuya para kami naman dyan.
Dito kami nakapag-park sa aisle ng bangus. Ang kulit, mga isda pala to.